Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Happy Easter! Itong tanong na ito ay isang katisismo. Papunta tayo sa pagninilay. Pero magsisimula tayo sa isang katisismo. Ito'y mababasa natin sa isang aklat ng katisismo na para sa mga kabataan. UCAT. Yellow po ang color ng libro na yan. UCAT, Youth Catechism. Ako po kasi nagtuturo ng basic doctrines, no? Yung katisismo sa mga seminarista namin doon sa diocese namin. Nung ako'y nasa seminaryo pa, na-assign bago ako pinadala dito. Ito ang tanong in English. Of all executions, why did Jesus redeem us on the cross? Sa Tagalog, sa lahat ng paraan ng pagpatay ng kriminal sa kasaysayan ng mundo, bakit sa krus tayo tinubos ni Jesus? Di nyo ba napansin? Sige, bigyan niyo ko ng isang paraan ng pagpatay ng kriminal sa kasaysayan ng mundo na pinaka-masama, pinaka-nakakakilabot, pinaka-nakakahiya, at kasuklam-suklam, pinaka-masakit. Bigyan niyo ko. Ako na lang. Magbibigay ako ng 4. 4 lang. Ang dami pa. Forms of execution sa isang kriminal noong unang panahon. Una, beheading. Alam niyo ba yung beheading? Yung puputulan ng ulo? Form of execution, no? Isang paraan ng pagpatay sa isang kriminal na nagkasala noong unang panahon. Wala na ito ngayon. Ano ba yung beheading? Masakit ba yun? Masakit. Nakakahiya? Hindi. Kasi paano ka mahihiya? Inaputulan ka na ng ulo. At hindi siya masakit kasi napakadali. Ganyan lang, oh. Pak! Putol ang ulo. So, hindi siya pinakamasakit. Hindi siya nakakahiya. Mabilis na kamatayan ang beheading. Yung puputulan ng ulo. Kagaya ng nangyari kay Juan, no? Na Bautista. Pangalawa, ano pa? Yung mga old forms of execution, hanging, bibitayin. Nakakahiya ba yun? Hindi. Kasi tatakpan yung ulo mo. Hindi makikita yung mukha mo. Tatakpan. So hindi siya nakakahiya. Walang dugo, kaya hindi siya kasuklam-suklam or kakilakilabot. Walang dugo kasi bibitayin ka lang. At ilang minuto lang kaya hindi siya gaanong masakit. Ilang minuto lang patay na ang tao. Ano pa? Pangatlo, fed to hungry animals. Yung ipapakain ka sa mga gutom na mga tigre at leon. Nangyari yan noon. Kaya nga doon si Pope Leo, nung Santo Papa natin, doon siya nag-Stations of the Cross sa Colosseum. Kung saan nangyari yung mga kapatid nating Kristiyano na pinakain ng buhay ng mga gutom ng mga tigre at leon. Katakot-takot siya kasi makikita yung mga bituka, no, kakainin talaga, buhay na buhay ka pa. Pero hindi siya nakakahiya kasi madali ka namang mamatay. Kasi yung target, di ba? Nakakita na ba kayo paano pumatay ang mga tigre at leon? Yung leeg yung una, papatayin ka muna dito. Kaya hindi ka tatagal, mamamatay ka bago ka nila kakainin. Pang-4, yung mga kay Jose Rizal, paano pinatay si Jose Rizal? Firing squad. Hindi nakakahiya. Hindi rin masakit kasi mabilis. No? Patay ka na. So marami pa. Ang nakakahiya, pinakamasama, pinakamasakit, kakilakilabot at kasuklam-suklam na paraan ng pagpatay? Walang iba. Yung nasa gitna, tingnan niyo, ang krus.
The most horrible, the most shameful method of execution. Wala pang nakahihigit, makahihigit sa krus. May picture ba? Yung pinadala ko. Yun, tingnan niyo. Ito yung version ni Mel Gibson, no? Directed by Mel Gibson, at ito yung pinakamalapit sa totoong nangyari kay Jesus. Talagang puno ng dugo yung buong katawan niya. Sugat, pasa. Hindi ka mamamatay. Agad. Ilang oras? 4 na oras, 5 oras. Kaya nga yung nangyari kay Kristo, yung mga kriminal na kasama niya, binalian na lang ng paa. Kasi hindi pa namamatay eh. Tas hubad ka. Tingnan niyo, hubad. Nakabilad sa init. 50 degrees Celsius. Nakapunta na ako doon, no? 2019. Hindi ako makahinga sa sobrang init. 50 degrees Celsius. Ilang oras si Kristo nakapako, nakabitin sa krus. Talagang napaka-sakit. Nakakahiya. Kitang-kita ka ng mga tao, kaya nga, yung mga dumadaan, kinakantsawan siya. Grabe, no? Nakakahiya. Walang makahihigit pa sa krus. At yan ang dahilan, bakit sa krus tayo tinubos ni Jesus. Sige, papunta na tayo sa good news. Kasi gusto niyang ipaalala. Sige, makinig po, lalo na yung may mga problema. Lalo na yung may mga masasakit, malalalim na problema. Ito yung mensahe. Bakit pinili ni Kristo? Bakit sa krus tayo tinubos? Kasi gusto niyang ipaalala sa atin, dinaanan ko ang pinakamasakit, pinakanakakahiya, pinakakasuklam-suklam at kakilakilabot na paraan ng pagpatay sa kasaysayan ng tao para kung ikaw ay makaranas din ng ganyan, hindi mo masabi, wala si Jesus nung nasa tuktok ako ng problema. Kasi ako mismo, dinaanan ko ang pinakatuktok at pinakamasakit na problema. Amen. Amen? Kasi palagi kong naririnig to eh. Palagi kong naririnig, lalo na sa mga kumpisal, mga counseling, Padre, hindi ko na nararamdaman ang presensya ni Kristo nung nasa stage 4 cancer na ako, Father. Hindi ko na nararamdaman. Ang sagot ko, Ma'am, kung nasa stage 4 ka, itong krus, Ma'am, sobra pa sa stage 4. Huwag mong sabihin na wala na si Kristo. Kaya nga, kinuha niya yung pinakamasakit na paraan ng pagpatay para wala tayong masabi, wala tayong maireklamo. Na wala ka na, Lord, sa pinakamasakit na yugto ng buhay ko, wala ka na. No! Mali tayo. Nasa tuktok ng problema si Kristo. Kasama natin siya. Okay? So, para saan to? Para saan to yung krus, no? Yung pagdaan ni Kristo sa krus upang tayo ay umasa. Yan ang mensahe ng Easter, hope. Huwag kalimutan, hope, yan ang mensahe ng Easter para tayo ay magiging positibo upang hindi tayo susuko kasi kasama si Kristo sa bawat yugto ng problema at sakit natin. Hindi tayo iiwanan. Yan ang mensahe ng Easter, pag-asa na ang Diyos na dumaan sa pinakamasakit na paraan ng pagpatay sa kasaysayan ng mundo ay muling nabuhay. Yan ang mensahe na hindi tayo susuko, na ako din hindi rin susuko. Magbibigay ako ng 2 halimbawa. No? Una, sino ang santo na magpipiesta sa August 10? Saint Lawrence. Okay? Saint Lawrence. Ito si Saint Lawrence, isa siyang diakono at siya yung in charge
ng temporal goods ng simbahan. Yung mga gamit, yung treasure, yung kayamanan, ng mga kung ano yung nasa simbahan. Ang gobyerno noong panahon na yon, 200 years pagkatapos ni Kristo mamatay at muling mabuhay. So wala pang picture, no? Kaya mamaya maipapakita ako sa inyong picture ni St. Lawrence. Noong panahong iyon, ang gobyerno ay umabot sa kanila yung balita na may kayamanan ang simbahan. Kaya gusto nilang kunin ang kayamanan ng simbahan at sinugo nila si Lawrence na bukas, ibigay mo sa amin ang kayamanan ng simbahan. Kinabukasan, pumunta si Lawrence sa gobyerno, pero hindi pera yung dala niya. Sino yung dala ni Lawrence? Mga mahihirap, pulubi, may sakit, mga byuda. At sabi ni Lawrence sa harap ng gobyerno, ito ang kayamanan ng simbahan, hindi pera. Ang mga mahal ng Diyos, mga pulubi, may sakit, byuda. Nagalit ang gobyerno. Galit na galit. Hinuli si Lawrence. At alam niyo, ano yung punishment? Inihaw siya ng buhay. May picture tayo. Next picture po. Yun. Wala pa kasing camera, kaya drawing pa lang. Tingnan niyo. Masakit nga yung matalsikan tayo ng mantika habang nagpiprito. Masakit, di ba? Isipin niyo, buong katawan mo nasa ihawan. Grilled alive. Inihaw ka ng buhay. Napakasakit. Pero, nagawa pa niyang magbiro sa mga executioners niya. Ano yung sinabi niya? Makinig. Para, sa mga may problema dito, para hindi na tayo magreklamo. Ano yung sinabi ni St. Lawrence sa mga nag-ihaw sa kanya? Sir, baliktarin niyo na ako, naluto na yung harap. Sir, baliktarin niyo na ako, naluto na ang harap, sir. Ang likod naman. Bakit niya nagawang magbiro? Sige, bakit? Easter message, hope. Kasi sa isip ni Lawrence, pagkatapos nitong mga pasakit na ito, may naghihintay na resurrection sa langit. Ibibigay ng Diyos sa akin. Kaya, tiis-tiis muna at magbiro. Nagawa niyang magbiro, hindi siya bitter. Kasi alam niya, may susunod na maganda pagkatapos ng lahat ng pasakit. Okay? Pangalawa, ito. May isang pari na SVD, no, misyonero, na Pilipino. Na-assign siya, sabi niya, no, nagbahagi siya ng kwento niya, na-assign siya sa Papua New Guinea. Narinig nyo ba yon? Papua New Guinea, parang Africa, mission area. Maraming hindi pa, marami doon na hindi pa kilala ang Diyos. So doon siya inassign sa isang ospital bilang chaplain. At napansin ni Father na may isang matanda, mga 70 years old, na pumupunta sa ospital. Bitbit niya ang Bible, tapos sinundan niya. Nalaman niya, retired teacher pala yung matanda, at bakit siya may Bible? Binabasahan niya ng Bible, gospel, ang mga pasyente sa ospital. No? Sana all. Mission niya, volunteer work, no? Missionary. So, naantig lahat, no? Ang ganda ng misyon ng matanda. Pero isang araw, napansin ng matanda na parang lumalabo yung paningin niya. Parang hindi na siya gaanong nakakakita, pero nakakabasa pa naman. Kaya nagpa-check up siya sa doktor ng ospital. At sinabi ng doktor, tatay, pasensya na po, sasabihin ko sa inyo, 3 buwan mula ngayon, mabubulag ka na. Hindi ka na makakakita. Hala. At alam niyo anong nangyari? Kinabukasan, hindi na bumalik ang matanda.
So ano yung nasa isip ng mga nasa ospital, pati na si Father? Baka nagalit ang matanda sa Diyos. Bakit, Lord? Sa lahat ng parte ng katawan ko, bakit mga mata ko pa'y mawawala? Ginagamit ko to sa pagbabasa ng mga salita mo, Lord. Libre to, walang bayad. Retired teacher ako. Kailangan ko ang mga mata para mabasa ko ang Ebanghelyo. Yun yung nasa isip ng mga nasa ospital. Baka nagalit ang matanda sa Diyos. So nag-alala ang pare kasi chaplain siya eh. Pinuntahan niya yung bahay ng matanda. Sus, lalo siyang natakot. Wala na yung matanda sa bahay. Wala na, baka nagbigti na. Nagpakamatay na. So tinanong niya yung kapitbahay, Nanay, saan yung matanda dito? Di na siya pumupunta sa ospital. Sabi nung kapitbahay, Father, may daan po dyan. May kubo, may bahay kubo siya doon sa bukid. Kasi may farm siya. Puntahan mo doon, Father, baka nandun yung matanda. Ano nang ginawa niya? So pinuntahan ng pare. Naabutan na yung matanda. Andun sa bahay kubo. Nagbabasa ng Bible. At tinanong niya agad, Tatay, bakit hindi ka na bumabalik sa ospital? Galit ka ba sa Diyos? Dahil mabubulag ka, importante pa naman yung mga mata mo. Ano yung sagot ng matanda? Naka-smile. At dito ako naiyak. Unang beses ko narinig to, naiyak ako talaga. Sabi ni Father, yung Pilipino na pare, sabi niya, naka-smile daw yung matanda. Walang pait sa muka. Naka-smile. Sabi niya, Father, fake news. Hindi po ako galit sa Diyos. Pasensya at hindi ako nakapagpaalam sa inyo kasi emergency itong ginagawa ko eh. Emergency. Kasi, kaya ako hindi muna pumupunta sa ospital kasi habang ako'y nakakakita pa, minimemorize ko ang mga Ebanghelyo, Father. At dito ako naiyak. Minimemorize ko ang Ebanghelyo, Father. Para pag ako'y mabulag na, at least may na-memorize na akong mga Ebanghelyo. At huwag kang mag-alala, Father, babalik ako sa ospital, magpapaakay ako sa apo ko kasi hindi na ako makakakita niyan, pero bibisitahin ko pa rin bawat pasyente at yung na-memorize kong Ebanghelyo, yun yung sasabihin ko at magbibigay pa ako ng mga pagninilay. Sana all. Yan ang mensahe ng Easter. So sa mga may problema dito, huwag tayong susuko. Iiyak, pero hindi susuko. Kasi, pagkatapos itong lahat ng problema natin, may naghihintay na isang magandang bagay sa unahan. Amen.